Hallelujah, praise the Lord, purihin ang ating Panginoon. Sa tagpong ito, binabati ko po ang aking mga kapatiran sa Doropate Lamesa at sa Doropate Parian kay Ma'am Che at kay Pastora Christy. Mga kapatid, samahan niyo po ako, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos sa aming Ama, Panginoong Hesus, Banal na Espiritu, maraming salamat po sa tagpong ito. Narito po kami, pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan sa mga dakilang bagay na ginagawa niyo sa aming buhay. Lord, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga nagagawang mga kasalanan. Lehiman, hayag, siradyaw, hindi. Kung nasaktan man namin ng inyong kalooban, patawarin niyo po kami. Balutan niyo po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo upang walang magawa ang kaaway sa aming buhay. Lalong higit sa pag-aaral namin ng iyong mga banal na salita. Panginoon, humihingi po ako sa inyo ng kaalaman, karunungan, na ikaw lamang, Panginoon, ang mataas sa aking buhay na sa oras na ako'y naghahayag ng iyong mga banal na salita. Tulungan niyo po ako, wala po akong sapat na talino upang ma-deliver ito ng maayos. Ngunit naniniwala ako't nananampalataya, banal na Espiritu, na kapag ako ay sinamahan mo, tiyak na magkakaroon ng gagawin kong ito. Maging sa aking mga kapatiran na makikinig, Panginoon, nawa ito ay tumimo sa puso't isip ng bawat isa sa amin na may isa pamuhay namin ang iyong mga salita. Lord, ngayon pa lamang inaangkin na namin ang katagumpayan sa oras na ito. Sa iyo po ang papuri, parangal, pagsambat, pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa palaging pagsama ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. At mga kapatid, tayo mag-aral na ng banal na salita ng ating Panginoon. Magsipagbukas po kayo sa akin sa Genesis 13:1 hanggang 13 po. Nagkahiwalay si Abram at Lot. Mula sa Ehipto, si Abram ay naglakbay na pahilaga patungong Neheb, kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot. Dala ang lahat niyang ari-arian. Mayaman na noon si Abram. Marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Marami na rin siyang naipong ginto at pilak mula sa Neheb. Unti-unti siyang naglakbay pabalik sa dati niyang pinagkampuhan. Sa pagitan ng Bethel at Ai, pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar at doon sumamba kay Yahweh. Si Lot na kasakasama ni Abram ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. Dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni na Abram at Lot. Kaya't madalas na nag-aaway ang mga pastol nila. Nang panahong iyon, ang mga Kananeo at Pareseo ay naninirahan pa sa lugar na iyon. Kinausap ni Abram si Lot, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa'y maghiwalay tayo, mamili ka. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. At nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Suwar ay masagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa Kanaan, samantalang si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Purihin ang pagbabasa ng banal na salita ng ating Panginoon.
Praise the Lord. Tunay na mabuti ang ating Panginoon at yung ating pong pag-aaralan dito ay yung nagkahiwalay si Abram at si Lot. Si Abram at si Lot po pala ay magpinsan. Amen. At ito pong si Abram noon pa, nung una bago po siya maging Abraham, ang pangalan po niya ay Abram. At ito nga po, si Abram po ay mula nung una pa ay mayaman na. Maayos na po ang kanyang buhay. Meron siyang mga madaming hayop at meron din po siyang pilak at ginto. At gayon din naman si Lot. At si Lot po ay meron din siyang maraming mga hayop at meron na rin po siyang pamilya. At dito po sa tagpong ito, masasabi ng ang magpinsan na ito ay maayos na ang buhay. Ngunit sila ay umalis sa lugar na kung saan sila nananatili at naghanap sila ng bagong pwesto na magiging komportable sila. Ay gina nga po at talaga pong mapagpakumbaba po talaga si Abraham o si Abraham. At siya po ay kinausap niya ang kanyang pinsan upang maging maayos ang kanilang kalalagayan at kasi po katulad nga po sa binasa natin, malimit na nagkakaaway ang kanilang mga pastol, ang mga nag-aalaga ng kanilang mga hayop. Ngunit si Abram at si Lot ay hindi naman po nagkakaaway. Nakikita lamang nila na hindi nagiging maganda na magkasama yung kanilang pamilya. Pero ang relasyon ni Abram at ni Lot ay maayos. Kaya't nagdesisyon si Abram na maghiwalay sila at mabuti talaga to si Abram kasi si Lot ang pinapili kung saan nais ni Lot, na pinapili siya kung saan siya magiging komportable kasama ang kanyang pamilya at ang kanyang mga alagang hayop. Amen. Tunay na noon pa man taglay na ni Abram ang mabuting puso. At mapapansin po natin sa istoryang ito, mga kapatid. Alam pong mapapansin natin dito, yung sinabi ni Abraham na tayo magkakamag-anak. Hindi dapat mag-away-away ang ating mga pastol. Hindi dapat magkaroon ng problema. Ito po ang isang napakaganda sa isang totoong Kristiyano na kapag nagkakaroon ng kaunting hidwaan, kahit na mayayaman na sila, may kaya na ang kanilang pamilya, hindi sila nagmamataas bagkos naghahanap sila ng solusyon upang maging maayos ang samahan ng magpinsan na ito. At ang aral ng ating Panginoon dito sa bawat isa sa atin na kahit na gumanda ang ating pamumuhay, kahit na meron na tayo, nandun pa rin yung pagpakumbaba at masolusyonan ang isang problema na kayang-kaya naman. Amen. Kung nandun talaga yung pagsama ng ating Panginoon at kung talagang totoong tayo'y Kristiyano. Amen. Amen. Mga kapatid, ang napili nga po ni Lot na kanyang lugar ay doon po sa kapatagan ng Jordan hanggang sa Suar. At doon po, malapit po doon yung Sodoma. Yung time na ito, hindi pa po natutupok ang Sodoma. Amen. At dun po sa Sodoma, nabanggit po dito na sa lugar ng Sodoma ay napakasama na po ng mga tao. Ang pamumuhay nila ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon at hindi nila kinikilala talaga ang ating Diyos. Amen. Namumuhay sila ng laban sa ating Panginoon. At yan nga po, kaya nga po tinupok ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon sa tagpong ito ng isa sa mensahe ng ating Panginoon sa ating napag-aralan ay huwag tayong mag-away-away, lalong higit ang mga magkakamag-anak. Amen. Anumang estado ng ating buhay, o si Lot tsaka si Abram, ay sabihin na nga po natin na mayaman na, maayos na ang kanilang pamumuhay. At nagkaroon sila ng desisyon upang maging maayos ang kanilang samahan. Naghiwalay sila ng lugar upang ang lahat ng mga pangangailangan ng kanilang mga hayop, kasi sa panahon pong iyon, kaya po nag-aaway-away ang mga pastol nila dahil napakarami na nga po nilang mga alagang hayop na
marahil nauubusan na ng mga nakakaing damo o nag-aagawan sila sa mga pwesto. Kaya nag-isip si Abram na maghiwalay sila ni Lot sa maayos na paraan na wala yung pagkakaroon ng tampuhan at ang kagandahan nga po dito ni Abram, nawa itaglayin nga po natin ito na kahit na siya ang pwedeng pumili, pero ibinigay niya ang pasya ng pagpili kay Lot kung saan ba nais pumwesto si Lot. Ang pinili po ni Lot ay yung lugar na patan at maraming tubig. So ibig sabihin, kapag marami po talagang tubig, mabilis sisibol ang mga halaman at lalong higit ang pangangailangan ng kanilang hayop, yung mga damo. Amen. Mga kapatid, samahan niyo po, tayo po'y manalangin. Hallelujah, Panginoon, Banal na Espiritu, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa pag-aaral namin ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Katulad po ng aming mga napag-aaralan ng pagkakaisa, pagkakaroon ng pagtutulungan, pagkakaunawaan, katulad po ni Abram at ni Lot, Panginoon, kung gaano po sila naging kasagana, Panginoon, pinasagana mo sila, Panginoon, at nandun pa rin yung pagpapakumbaba nila, Panginoon, na pagbibigayan at pagtutulungan, Panginoon, naway, Lord, ito ay maranasan din namin bilang isang totoong Kristiyano, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na patuloy na nananalangin sa amin, Panginoon. Gabayan niyo po kami at samahan, Panginoon. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang aming mga tagapanguna sa sentro, Panginoon, sa Matsaredo Family, Panginoon, maging kay Pastora Christine ng aming pastora, Panginoon, ng Doropate Lamesa, maging sa iba pang mga pastor, Panginoon. Naniniwala kami at nananampalataya na ang lahat ng mga dalangin ng puso ng bawat isa sa amin ay yung tunog na sabi mo nga po, Panginoon, sa Marcos 11:24 na kapag kami nanalangin, maniwala kaming natanggap na namin iyon at iyon ay mangyayari nga, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na palagi nakakonek sa daily devotion na ito. Naniniwala ako at nananampalataya na ang lahat ng aming mga sitwasyon ay inayos nyo na, Panginoon. Maging sa mga bata, babae at lalaki, Panginoon, ang miyembro ng Doropate, maging ang sa lahat ng mga tao na palaging tumututok sa gawain ito, naniniwala ako at nananampalataya na maayos na ang aming sitwasyon. Anumang sakit, karamdaman, pinansyal man na pangangailangan sa aming buong pamilya, naniniwala ako at nananampalataya na ito ay maayos na. Dahil sabi mo, Panginoon, na magtiwala lang kami sa iyo at ikaw na ang bahala sa lahat, Panginoon, na hindi na po namin dapat pang problemahin ang bukas dahil ang problema sa ngayong araw na ito ay sapat na. Dahil tinuturuan nyo kami, Panginoon, na kung paano maging kontento at ito ay aming susundin, Panginoon. Dinadalangin po namin, Panginoon, na palagi nyo po kaming uhawin sa iyong mga banal at makapangyarihan salita, Panginoon, na magbasa po kami palagi ng iyong mga salita upang lumakas ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Wala po kaming kakayahan o kaalaman, hindi po sapat ang aming karunungan, ngunit kapag palagi kami iyong sasamahan, Banal na Espiritu, kami po ay magtatagumpay. Kaya't maraming salamat po muli, Panginoon, sa mga susunod pang daily devotion. Naniniwala ko at nananampalataya na sasamahan niyo palagi ang gawain ito, Panginoon, at magkakaroon palagi ng katagumpayan dahil ang gawain ito ay para sa iyo lamang, Panginoon. Kaya't ito po, Lord, ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa palaging pagsama ng Banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. God bless us all, mga kapatid.